What is up guys? Welcome to another vlog. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay 1 year ownership ng CB150X ko. Yeah. So may mga napalitan na ako nitong CB150X ko. Ang pinakauna at pinaka-common na issue ng Honda is yung tensioner niya. Nakapagpalit na ako ng tensioner gamit yung sa kadalasan kasi nire-recommend ng mga sa group chat, sa group ay yung sa CRF 250. Isa ding issue nito is katulad ng sa CRF, yung wala masyadong grasa yung ball race niya bearing at yung pro link bearing niya. Tapos yung isa ding issue is yung side mirror ng CB150X is nagfi-fade yung mirror niya. So puputi yung mirror. Marami na din akong napalitan nito, yung mga accessories, yung crash guard, meron ding nilagay na auxiliary light. Tapos nagpalit din ako agad ng dual sport tire kasi minsan babiyahe ako ng mga maputik at mabatong daan. Kasi ang laki ng diferensya kapag di ka nakapagpalit ng gulong na dual sport. Kung ibabiyahe mo siya sa malubak, dudulas talaga siya. So yung mga accessories na inilagay ko nito sa ibang vlog ko na lang ilalagay. So sa isang taon kong gumagamit ng CBs, wala naman akong naging medyo malaking problema. Aside sa yung mga minor issues niya tulad ng tensioner, yung mga bearing ng ball race at pro link. So far 8/10 naman ang performance na naibibigay niya. Kadalasan sa iba, yung mga nakikita ko sa group ng CBs, binibenta nila yung kanilang CB. Sa tingin ko nahihirapan silang gamitin ang CB kasi nga malaki at medyo may kabigatan din. Lalo na kung around mga 5'6" below ka. Kasi minsan nahihirapan din akong sumakay sa CB, lalo na yung parang naninibago ka. Isa sa mga pros nitong CB is yung tank capacity niya, 12 liters, tapos tipid pa sa gasolina. Hindi ka masyadong nagagas. Minsan lang yung stopover sa mga gas station kasi nga ang laki ng tanke, tapos tipid pa sa gasolina. Isa din sa nagustuhan ko is yung suspension na hindi masakit sa katawan, lalo na pag nalubak ka sa daan, yung biglang lubak, lalo na sa malayo-layong biyahe, hindi masakit sa katawan. So mga pros ko is yun, maganda yung suspension, hindi masakit sa katawan, malaki ang capacity ng tangke, tapos matipid sa gas. Cons ko dito is yung sa tensioner niya, madaling masira, which is common issue ng Honda. Tapos yung mga bearing niya, yung sa ball race at sa pro link, di ko pa na-check yung sa swing arm if may issue din ng bearing. Kasi nga yung mga release ng Honda tulad ng CRF at itong CB is walang masyadong mga grasa yung mga bearing niya. So yun lang naman ang mga issues na na-encounter ko nito. So far wala na. So ngayon is papunta ako ng bayan para bumili ng ulam mamayang gabi. So dito ko na lang tatapusin ang vlog na to. So see you on the next one.